Musbati League, Sukdulan 5, nandito pa rin kami sa Sounds in Place, Resto Bar sa Pasig, Pedestal 5, Tournament Semifinals. Mag-ingay para sa parating nating laban. Oh. Siyempre gusto ko magpasalamat sa Sounds in Place. Maraming salamat sa Crown Manila, sa Fladoy Hasla, siyempre Ian Angeles Pastry Vapors, Blacksmith Jewelry, siyempre sponsor natin yan ng championship ring ng Pedestal Tournament, kay Team Kaaway sa mga tropang brand, Fladoy Haslas, Descarte sa Kalye, Big Daddy Apparel, MMXNN, at sa mga tropang branded, Real Jokes, Hypebeat, Black Manila, Unhinged, Yo Production at Ship Clothing ni Direk Bergie. Maraming salamat sa mga nakasuporta. Team Atelier, JC Multimedia Studios, maraming salamat sa mga frontmen, kay Odang, sa mga tropang liga na nandito rin, FRBL, Laglagan, Insane Battles. Shoutout sa inyong lahat at sa suporta ninyo. Ito para sa Pedestal Semifinal sa kanan, galing pa ng Caraga, Davao Oriental, mag-ingay para kay Sil. Shoutout sa SGR, shoutout sa Digmaan, lahat ng liga sa Mindanao. Shoutout kay Paring Romer, shoutout kay Boss Mike, shoutout sa lahat. Yeah. Shoutout SGR, shoutout sa Digmaan at mga kapatid natin sa Visayas, sa Rapolo, CRBL, sa Sprout, shoutout sa inyo lahat. At yun, kita-kits tayo dyan. Garahay Letra, syempre, shoutouts din. Sa kaliwa naman, Valenzuela represent, mag-ingay para kay Pamoso. Shoutout sa Wanda Mad Clothing tsaka sa Barak Streetwear. Mamaya na shoutout. Yun, hindi na kami nagkwentos. Piniling mauna ni Pamoso. Pumayag naman si Siege. Unang banat para kay Pamoso. Sukdulan 5. Pedestal Semis. Pakinggan natin. Bago ako magsimula, may tanong ako sa'yo. Baka may tao kang ibabato. Kasi nung una, si Kenji, yung rapper na konti lang protina. Sumunod si Direk Bergie, yung malaking homemade lang gunisa. Kaya kung may susulpot dito sa Gedli, yung gustong audience na bumida, bubutasin ko sa suntok yung mukha mong korteng kartolina. Motos game! Yeah! Tingnan mo nga naman. Yung kalaban ko ngayon may kwadradong face. Kung si Joss Oquendo nagpapanggap na GV Box, yung helmet naman neto pang asong cage. Ngayon ko natatapusin yung karera nitong uubos daw sa Tagalog race, bibira-birahin ko si Panga sa pangatlong stage hanggang ma-out of shape. M-Site, ito pala yung tinutukoy mong dark horse na sa akin dudungi sa record. Dark horse na agad porkit yung mukha kahugis ng chessboard. Hoy taong Lego! Yung mukha mong square mapagtitripan ngayong ako nakakupal mode. Pag pinipicturean ka ng shota mo, para siya nag-i-scan ng QR code. Kaya pag tinitingnan niya yung litrato mo, yung GF mo, halos maiyak. Tangina kasing mukha yan eh, no? Parang zinun tapos crinap. Tila karton sa bodega yung nerdong yan, sarap kutongan at pektusan. Yung ulo, puro kanto, parang upuan sa restaurant. Nung iniri ka ng nanay mo, sobrang smooth. Mistulang epektos lang. Kasi yung butas ng bilat niya, hugis-suksukan ng exospan. Ayaw niya sa jokes. Kaya sa bara niya kayo balak kuhain. Habang jokes ko, pamatay. Kasi malagol dagal yung akin. Kaya kung uutusan mo akong bumara, tsansa mong manalo'y maliit pa sa butil ng buhangin. Kasi para ka nagamon ng bars habang kausap mo si Warden. Technical lang daw dapat sa battle rap. Palibhasa yung COVID niya hindi epektibo. Kaya nga battle rap eh. Pwede kahit anong estilo. 2 taon ka palang agresibo, feeling mo matigas ka na sa lirisismo. Hoy, bumubuo ka pa lang ng imahe dito. Yung kaharap mo ngayon, durugan na ang bisyo. Ayon sa yung perspektibo, banu pala si Jonas at wak si Sinyo. Tas gusto mo hangaan namin mga selfie bars mong insulto pwede kahit kanino. Yung mga crowd, madali lang nilang pepikein yung mga reactions. Sa mga kunwaring bars na i-spit mo dito. Pero yung mga punchline ko sa mukha mo, real talk, hindi yun biro. Technical. Yung Chicago Bulls nga, ginawa mong Chicago Bulls eh. Para sabihin walang bayag si MJC kahit pa tumodo. Para lang ma-wordplay niya yung balls sa Bulls, naging betlog pa yung Toro. Sobrang bobo. Hindi ba neto yung logo? Kala ko ba marunong sa English to? Kaya kita sinisita, tangina ka, kasi baka yung New York inex mo. New York, Knicks, next time huwag ka na mag-wordplay. Pinilit mo yung balls, hanep. Ano yun, rape? Kasi ikakamatay mo ngayon yung balls para may cancer ka sa prostate.
Tas sasabihan mo mga MC dito, banu sa English. Huwag ka nga brutal manlait. Kilala mo si Badang? Daig ka pa nun kasi buti pa yon normal sa accent. Walang talent magpatawa, yung mga wordplay pantanga, ultimo ribat, hirap ka pang irekta. Patunay na ang siege, puro lang atake kasi wala kang pandepensa. Samantalang rebuttals ko parang tragedy. Masasawi ka sa mga ibabalik kong maraming hits. Tipong wala ka sa Mindanao pero mararanasan mo Marawi siege. Iba't ibang klase aking heavy punch, iki-delicats kung alam mo lang selfie bars at basic technicals. Ngayon nilalabasan ka ng complete package pag mumukhain kitang empty box. Kaya kahit pa mag-ingat siya sa mga baon niya na ire-response, ay walang magagawa tong taga Davao parang karton sa Netherlands. Di porket tatalo mo si Casper, matigas ka namin. Ako kalaban mo ngayon, malabo ka ng palarin. Kasi kung natakasan mo yung multo, tangina mo, patay ka sa akin. Pati yung mga wordplay, pinupunan ng tarantadong to. Nung sinabi kong di ako pumunta para mag-wordplay, o siya, sige kaklaruhin ko. Di ako pumunta para mag-wordplay. Nang pantanga, katulad nyo. Ang ina. Right off way. Wala, guess that was my end game. Napaka-reckless. Inanod ng floodway. Nilamon ng big fish. Ngayon, triple na ang pen game, nakatodo yung English. Kaya kung nabitin ka sa FT, nasa motos yung main dish. Semis na. Mo ang napapadala sa aking pagbisita. Walang pake kung galing los, ako'y pugante dun sa selda. Mangingibabaw pa rin ang siege sa metro, parang rally sa Luneta, Bisaya. Katulong, mukhang totoo nga yung stereotype na inyong nakikita. Dahil napaluwas na naman ako ng Luzon para may trabahuin sa Maynila. Kampyon ng pulo, pasensya. Iba yung gigil ko ngayon, wag mo kong inisin bro. Ano ngayon kung isang batalyon ng pulo, tol, nakatutok buong dibisyon ko. Tanginang to. Pasensya ka na, Pams. Di ako pwede sa runner-up lang, kaya handa ako sa survival. Tipong vampira ang dugo, lamon lahat ng rivals. At dahil allergic ako sa silver, kaya kailangan kong mag-finals. Pero yung tournament run ko sa pedestal, parang fantasy movie aking na-witness. Supernatural mga MCs. Pagtapos sa multo at Panginoon, diwata naman sa semis. Ano ba to? Ba't nagrarap na yung Diyosa? Imbes na magaloto, ang ginagawa, nagaparafol. Ito yung nagsabing tumabi daw ako, siya na bahala kay Casper. Grabe ka, hoy, kahiya. Pero nung battle namin, sigaw ka ng sigaw, naging fanboy ka bigla. Nung nalaman niya ako makakarap, para siyang bayad na witness. Kasi biglang bibignet, white com. Gulat ka, no? Surprise, surprise, motherfucker. Ito'y McGregor kay si Ron. Ikaw na, Ito'y McGregor kay si Ron. Ikaw naman ngayon ang tumabi Apex wannabe. Yan dito ang Apex Predator. Yung tinuturing yung threat sa turna, niligpit ko na Pams, kaya nagulat yung tanga. Di umubra kanyang so what sa mga sulat kong dala. Tapos sa tingin mo tatagos ka? Huy, ito dapat na isipin. Ako walang kahirap-hirap, niligpit yung Casper, tila ba nabitin? Habang ikaw pinahirapan pa sa quarters, parang biktima ng hazing. Wag mo nang subukan, Pams. Ikaw yung tipong nasabihan lang na unique yung style sa battle, di ka na natutuhay nako. Oo, tunay lamang ang mananatili. Ikaw na natili kang bobo at bano. Kaya pag sinabihan kang consistent ka sa battle, tunog insulto yan sa'yo. Tingnan nyo, mala Apex yan mag-joke, talagang di mo na maawat. Kaso biglang sinasaniba ni Casper kapag seryoso na yung banat. Elimination pa lang tol, alam na nila kung sino mas malawak. Skills ko pa rin mag-a-appear pag ang Pams ay nakadaupang palad. Hari ka ng bara, mighty fuck that. Smoke your king, parang nagtitipid sa'yo, sina ko paano na. Kung hope maka-jackpot sa pedestal, wag na, tarantado ka. Kasi kung galing ka ng mighty, malabo ka ng mag-champion pa.
Kaya kahit pa sabihang handicap ang aming match, labas nitong veterano 50-50 pagbigay ng honey shot. Di ka masasalba ng jokes, ikaw ay laughing stock. Kung pader tong nakaharang handa kong maging juggernaut. Walang silbiyang vet pagka-animal ko'y galing jungle, Brad. Newbie pero hatid ay goosebumps bilang Travis Scott, naka-target lock. Newbie pero hatid ay goosebumps bilang Travis Scott, naka-target lock. Manood kayong rookie naman magsabi sa veterano ng welcome sa battle rap! Ano, Pams? Talo ba sa write-off? At least hindi nag-joke sa laban. Si Arik natuwa yan. Malabong magulangan. Kaya kung ikukumpara yung debut battle ko sa debut mo, parang toxic na ex. Wala tayong dapat pag-usapan. Malabo! Ano, ribat na ribat ka na? Trust me, di ka masasalban yan. Ako na magsasabi. Pakitindihan ng sulat at dun ka dumali. Wala akong angle na madami. Kaya wala kang kailangan ibalik na punto, Pams. Sa puntos ka bumawi. Halos lahat ng mga lumanding puro selfie bars. Yan na ba tingin niyong kriminal? Okay, kailangan mo magbuhat ng bangko, tutungtungan ko yan para maabot ko yung pedestal. Halos 4 na buwan niya lang panimula mong buga. Mas nasulidan pa nga kami dyan sa parisukat mong muka. Imbis na ipagtanggol yung side sa kabatil, puro di interesting na topic pa ang tinatakel. Nakakatawang meron kang square face pero wala kang right angle. Galing ka pala ng SGR, di nakapasok ka pala sa halagang 5 piso na kota. Balita ko yung venue ninyo, The Tent. Murahan kayo sa loob ng tinagpinyong tolda. At para malaman kung sinong una, ikaw ang pipili pag na-shoot mo sa ring yung bola. At ang solid dyan yung TF nyo, grabe, 1 kilong kopra. Pero kahit na ganon, yung tournament nila doon, 2 beses niyang pinatos. Ang lupit kasi ng trophy nila, boss. Yung pangalan ng champion, i-engrave sa bote ng ginamos. Nung hindi niya na-akin yung finals, binansagan niya yung sarili niya bilang uncrowned king. Sa probinsya pala, no, imbis na runner-up king yung branding. Dito kasi sa amin, pag tinawag kang king, meron kang something. Kung usapang uncrowned king, si Tipsy D lang, huwag mo nagayahin. Kasi mukhang mahangin ka na version. Gusto maging Tipsy D pero square yung ulo. Ano ka? Makina ng aircon? Buhay pa tayo? Pupugutan kita dito pagtapos iwan puro baling boto. Mananatili kang uncrowned lalo't katapat mo may titulo. Yang ilusyon mo maging king, hindi na mabubuo. Kasi paano ka kukoronahan, Siege, kung ako mag-uuwi dyan sa ulo mo? Kakapanood ko ng battles ni Bay. Napabilib niya ako sa kanyang atake. Puwera biro, ang dami niyang quotable lines na narinig ko na dati. Yung show my skills si Kilua, show pa mapapil sa ilalim ni Apex, marami pang binitawang nakaw yan sa mga minor leagues. Sa pagnanakaw, walang kamatayan tong CJ. Parang nakabago Vix. Nung laban mo kay Kael, ikaw kamo si Abel kasi kain siya. Wow, bago Siege. Ano ba latest upload sa Mindanao? Ahon 6? Pati yung ender mo kay Lord Manuel hindi makasabay sa Juan Diyos. Ni-recycle mo lang yung freestyle ni Saint Ice kay Zaki. Halatang may analogy. Oy, di porkit mukha kang atoms na bagong gupit, may karapatan ka na mag-parody. Pukin ang ina, nandudupli ka. Malas mo, ikay masusing nasita. Sa akin makakarinig ka lang ng copy pag may nagsabing tapusin na kita. CJ Bobo ka! Tunay nga pang GTA, bit-bit mong formula kasi G, kung usapang theft, naka-auto ka. Dapat nung Marso ko pa ito nadurog. Kaso nung in-adjust ni M-Site, agad siyang umuo. Kesyo wala daw siya sa hulog. Di mo na panindigan yung pangalan mo, Siege, na sugod, kasi pumapayag kang mausod. Ubod ka ng duwag, taragis. Sa harap ko, wag kang aasta na mas astig ka't mabangis. Kasi tangina, kabaliktaran ka pala, Siege, ng mga Gs. Nag-debut lang sa right of way para maka-atras. Pero dito sa turna, alam nyo kay Pams, wala yung chance. Kasi kung magaling ka lang sa pagdidelay, dito ako yung magaling na mag-a-advance. Yeah.
Sisiguruhin ko sa pedestal, biyaheng langit na next mo na flight, tanging matatanggap mo lang dito na ring ay halo kay Zyte. Idahilan ng prep mo ay tight sa mga painful ko na strike, matik ang dedo sa live. Gawin mang excuse yung right of way, sa'yo pa rin nandun itong way of my right. Baliwala ang bimpo na white, dahil sa tagal, naging patalim na yung naipong mga salita. Walang humpay kitang sasaksakin, kang sa dugo walang matira. Sa pangkunday, tuloy-tuloy hanggang maubos ang stamina. Paulit-ulit yung ganto, parang piplikir jam si Mashiba. Pagbasdad, kanyang itsura. Pabagsak na ang figura. Ako yung gutom pero siya tong nabutasan ng bituka. Yung patalim, di ko na kinuha. At least yung plano, di na pornada. At least naranasan niyang magkalaman sikmura na di dumadaan sa bunganga. Di ka na maibabangon ng mga taong inaantay kang tumayo. Plano ko patayin kita ngayon gamit lyrical mong laro. Di mo ikagagaling yung mga sigawan at mga mag-iingay dyan na pano dahil di masasalba ng special treatment yung pinsalang binigay ko sa'yo. Bali, 6 minutes yun, mga tol. Tsaka, magnanakaw daw ako ng linya. Yung seed, yung G's na wordplay, di ba sa akin ginamit mo na yun sa ahon? Walang yaka. Ikaw, magnanakaw ka na nga lang, harap-harapan pa. Bobo. Tapos tinutulak ako. Ay na, agresibo ang puta. Kung si Lord Manuel Kupal, dahil hinagis si Kenji para yung bars magkalaman, eto sobrang tanga kasi kahit pinipisikal, tuwang-tuwa pa yan. Dinarag-darag ni Manuel. Pagiging gangsta neto, peke. Kung talagang may bayag ka, tol, dapat sinapak mo kagad si Kenji. Itsura neto lamong batukan pag nagkaroon ng road rage. Yo, pussy kahit pa na old age. Ano pangalan mo, bitch? Erwin Pacalda? Pero bakit parang nakapalda on stage? Yo, bitch! Di mo pa kayang mag-isa. Kailangan mo ng buong grupo para matutong makipagbuno o sumulong sa gulo. Sabi nga nila, no man is an island. Sige, magpatulong ka sa pulo. Pero fuck pulo, ikakahiya ka ng mga yan pagtapos kitang maikahon. Mabubuwag na yung liga nyo, makikita mo. Pamilyar sa pakiramdam kahit hindi yan deja vu. Dahil sa siege, magkakawatak-watak ulit yung pulo parang Philippine Archipelago, ganon. Hindi yung babanat kasarap ni Arik ng bubugbugin kita with both hands para akong siguro na may 4 arms. Tangina mo, 4 arms talaga yon. Kailan pa yung naging 3 or 2? May mamulti lang visit na yan. Kung di mo na sigurong 4 arms siguro manahimik ka na lang. Pag gantong utak, puro lamang boka. Habang rounds ko di ma-handle ng palms, parang di kayang mag-dribble ng bola. Madaling mamaniobra. Sana ikaw na lang yung namatay, hindi si Butterbonia. Tanginang to. At kani-kanino ka na lang kinukumpara, tol. Parang mga magulang, pag yung anak nila batugan o nag-adik, marahil yan ang dahilan kaya sa pagribat ka na lang nasabik. Buong pagkatao mo ay hiram, kaya pala nasanay magbalik. Sino ka ba? Sino influence mo? Sagot. Di ka sure. Pamoso, meaning famous. Tarantado, kanyang pagkatao, peke pamihado. Paano ka naging pamoso kung sariling influence, hindi ka sigurado? So I'm here to kill you, confidence ko through the roof. Ililibing kita 6 feet under para lang ma-introduce ka sa yung roots. Kita mo mga bisita natin, ikaw pinunta ng mga yan, please wag kang maging mahina. Na-reference ko na si Butterbonia, dapat matik mo nang makita. Na ganyan pag mamamatay mga taong pamoso, marami ang bumibisita. Alam ko, para magbukang may palag ka, dadamihan mo lang yung 1, 2, 1, 2, well. Sobra mong predictable, kaya kalmado na kaganto, yeah, I'm always cool. I got my hands up in case we go and brawl. But looks like you missed something, so let's do recall. Sabi ko, paano papasok yung 1, 2, kanina pa ako naka-shoulder roll, tangina. Ganon, hindi yung kahit sobrang rich na ng lane niya, sinusulat pa rin. Itong mahilig sa bato, bagsak sa tirador, yung ball, kapag dinoble, matik, magulo yun. Tapos yung siege, tapos matik yan pang pedestal, kahit linya typical, dadamihan lang yung flowers para tayo ay mag-cheer. Panagbenga festival, hoy wala akong pake sa dami ng suntok. Kung yung impact minimal, hindi uubra yung volume puncher pagkalaban ay aral sa technical. Kaya pag kinumpara win rate natin, wala tong argumento dahil sa kakalang magiging solid pag pangalan mo sa lapida nakasemento. O professional sa gantong laro pero daming talo. Oo, di po yan imbento. Ako amateur ang status pero record Lumachenko. Ops!
Si Siege, overtime. Hanapan niyo ako ng butas, aba malabo. Dahil palagi din tong OT, kaya doble handa ko. Padamihan ng suntok, sige huramentado. Di niyo ako mahuhudas mga bobong hurado. Magaling manghugas mala Poncio Pilato. Wala kayong makikita na butas, ultimo pamoso ay burado. Yung rebat mo kanina, yung Siege gist, ginamit ng kamo ni Zaki. Isa kang abno. Tanga yung ibig sabihin niyang gist. Yung wordplay nun, 10. Wala siya sinabing Siege doon, di ba, G? Wala. Tapos nire-reference pa si Baterdonia. Alam mo, gago ka tol. Nakikinabang sa matay, parang embalsamador. Baterdonia, tapos aangas mo pa. Biruin nyo, lalaki yung inire-reference, ginagatasan mo pa. Wag daw siya ikukumpara kay 3D. Kasi hindi siya nanunumbat ng pamasahe. Kung talagang di mo sinusumbat, ba't mo pa sinasabi? Entrada ni Terdi, pinangharabas. Di ka magcha-champion sa ganyan, umayos ka. May sarili ka naman palang allowance, ba't gusto pang suotin yung sapatos niya? Di ba? Ba't gusto pang suotin yung sapatos niya? Para lamang sa reaction, pasimpleng lait sa katoto. Pero ginawa mo yon para sa trono ni Terdi, makalapit ka ng todo. Kaya pinalabas mong di ka nanunumbat at sa bulsa mo galing mga pondo kasi gusto mo ring magbunga gaya nung tree na gumagamit ng abono. Pero ang totoo, galing lang sa hiram mga pinambibili mo ng ticket para sa laban dumalo. Makalipad ka lang, may iba pang tao na bahalang sumalo. Di mo pala sariling pera yung inaangas mo eh. Ikaw pa may ganang tumalo? Biruin mo si Terdi, inipon lahat tapos inutang mo lang yung sayo. Dinahilan pa talaga yung biyahe. Nice trip ka dyan. Ba't ka nga naman manunumbat ng pamasahe sa pangalan niya, nakikisabit ka lang. Estudyante sa larong nagpapabibo. Yan ang imahe mo sa rap. Kala mo kung sinong senior rito na retarded gumanap. PWD, labas mo iho. Kasi below minimum skills mo sa akin di sumapat. O para maging fair, mga inabot ko sa yung discounted yung lahat. Kapal pa ng mukha sabihin na hinahanap daw siya sa Pakusganay. Kay Casper niya pinang sermon. Kaya pala siya hinahanap doon. May nawalan pala ng cellphone. Kung magsalita, kala mo talaga may heavy na skill set. Last event nga doon kay Terdi, sumabay pa yung buwisit. Sabi niya sa entrance, "Yo, ako si Siege. Ang next na 6th Street." Sabi ng bantay, "Ay, ko ba yun? Sige, punta kang dulo, pa-ready ng ticket." Porkit walang flip-flop sa Davao last year, may karapatan ka na dito magpilit. Hinahanap sa Pakusganay. Baka hinahanap sa inyo yung mismong event. Video flyer mo nga sa right of way, yung pangalan mo doon, nasya eh. Kaya wala kang mauuto. Parang mauulit lang na po. Kasi muli kang masasapawan ng galing sa pulo. Obis naman lamang ako sa'yo, san man ibase. Pagkatugmaan mo pang putapit, sa motos wala kang sinabi. Parang hurado sa ng tournament. Pero kung usapang turna, Norte Suprema, Pulo at Pinas Astig. Lahat nakuha ko sa unang salang kaya pangalan ko Numingning. Samantalang ikaw sa iisang liga dumalawa kang subok pero mga bara mo bitin. Kaya kung iniisip mo naabutan mo ako, huwag ka sa lineup tumingin. Tanga nagpapa-impress ka pa lang sa battle scene. Papunta na ako sa pang-apat ko na sinising. Di mo ako madadaan sa English bars lalo't kung tinala mo, Casper lang. Mapapasubo ka sa language cam. Pagtapos mong tikman tigas ang Tagalog ko, tatagusto sa iyong mother tongue. Kasi wika pa sa wika. Mga tinalo ko sa iba't ibang liga, mga mas mahusay at may ugong. Ikaw, kulang ka pa sa dunong. Mga bobo mag-English lang, kaya mong ubusin, dudong. Ako kaya kong umubos sa mga tulad mong marunong. Kung lumalain bite ka sa Tagalog, dinakaw din mga English na nauna mo pang sinabi. Pero ang mananakaw mo lang, bara, hindi yung linya ko papuntang pinale. Magkaiba tayo ng takaw. Ako lumalamo ng kadibate. Makikita ka na lang nila ulit dito pag sa hantungan na kita tinae. Sige, ikaw na yung Bisayang magaling sa English. Tipong pwede sa kay OTD. Basta ako, Tagalog. Ang tatapos kay Blaser o Didi. Kasi umarangkada na daw tong Dark Horse. Kanyan ko todo binahagi. Samantalang pinakain lang ng alikabok ng kaharap niyang parang logo ng Ferrari. Ako si Pams. Pwedeng palad din at hindi tayo magkapareho. Dark Horse ka? Pwes ako yung mangingibabaw na kabalyero. Kung si Lord Manuel, Kung si Lord Manuel na triangle ay madali mong napaluhod, diniinan ko ng todo tong square kaya steadyng lumubog. Hindi to katulad ng round ni Casper na tila nabugok, oo parang PlayStation, pero hindi mo mai-ekis tong kasunod. At kung
di ka pa nakatunog, konektado sa laro aking huling bersong pambibira. Parang logo ng PlayStation kasi mananatiling nakatayo tong P habang S naman yung hihiga. Game over. Well, o siya, sige. Ikaw na yung pwedeng mag-move up sa susunod na baitang. Pero tangina mo, ano yung mother tongue? Round 3 game. Andyan na naman yung bata ka pa iho. Wala kang pag-asa dito. Parang loyalista laban sa DDS kasi walang kwentang argumento. Tanging sagot ko dyan, kung training ground ng motos, idinasa tama akong pwesto. Kayo veterano tapos flip-top start, ang ina, ba't kailangan yung sumali sa torneo? Makinig ka. Kung totoong established na kayo doon, di nyo kailangan dito na gumimik. Dapat nang gumilid. Impyerno ang underground. At kaya kayo nandito kasi wala na inyong init. Tingin sa'yo ni Arik Bruni James kasi daw sky is the limit. O baka Bruni James pagtapos madraft pinabalik sa J-League. Kaya deserve mo ba talaga yung flip-top? Yan ang tanong ng mga tao. Pero ikaw mismo nagbalik at gumibil sa mga bago. Ibig sabihin lang nun, tol, kahit ikaw hindi ka sigurado. Oops, flip-top MC na din pala ako. Pinagkaiba lang maaga ko yung trinabaho. Parang kakapasa lang na abogado, pinahandle agad ng kaso o high school prospect na pinalaro agad sa NBA sa sobrang preparado. Tang ina, wala to. And I don't give a fuck about the hatred. Yung kumpiyansa umaapaw, time travel pa sa Matrix. Nandito na ang haring araw. Napapanood nyo ngayon sa Apex. Nung panahong binadibag siya nung taga Davao. Cause you know me, I always bring the heat, parang bansa na tropical, kaya dominant, pare sorry ka, ito umaasta na God kahit pusi para bang Andromeda. I can see palms bitch kahit wala ako sa Florida, pero maiba. Tinawag niyang nerd si Katrio kasi trabaho ay accounting. Nilait niya si Josh kasi food panda rider. Si Paulo, puro daw gym. Aba, ang galing! Hindi lang pala Tacoma, pati ikaw galit sa mga bagay na di mo kayang gawin. Huy bitch na rapper, kung wala kang matino na job will quit that angle, makill you with the sense parang bear yung knuckle. Ngayong tinatrabaho kita, Pams, respect my hustle. Tanginang to, multiple champ, mighty, multiple champ, tapos insecure. Palibasa, yung tituloran mo, it was a total joke, tanga. Quarterfinals mo si Martre, tapos naka-all out ka pa. Tangina, stupid. Pinanood ko battles nyo, binabash ka pa sa comments. At yung finals nyo, ang boring, yawa. Sa video kita si Arik para hindi maboard, nakasampung yosi ata. Kaya kung ikukumpara yung run natin, hindi naman sa nagbubuhat bangko. Yang titulo run mo, walang kwenta bano. Yang motos run ko, hindi lang basta laro. Kung sabi, through it all, laging lumalagari, naka-push in pull. Yung run mo ay stupid, chong. Yung sa akin mala Usain Bolt. So bro, please don't. So bro, please don't. At bago magtapos, kung di umubra si Kenji na binato sa'yo ni Lord Manuel, o si Derek Bergie, pures, humanda ka ng banuka. Dahil ang labas mo ngayon basura. Dahil ikaw na naman ang ihahagis sa baba ng poster pagkalaglag ko sa'yo sa turna. Kaya sa lahat ng mga feeling na God, kita nyo matik, wasak, wala ring palag. Sa semis na X, tong MC na wak, si Ervin Basag, finals na Brad. Kaya Denver was up, tangina mo. Motos Battle League, Sukdulan 5, Pedestal 5, Semifinals, Siege versus Pamoso. Kung nagustuhan niya, mag-ingay pa kayo sa beses para Siyempre gusto ko magpasalamat sa Sounds and Plays sa pagpapairam ng venue sa mga suot ko. Crown Manila, siyempre Floodway Hustlers. At siyempre next episode podcast yan, supportahan nyo rin, deep dive, abangan nyo yan. At yun, Blacksmith Jewelry, maraming salamat sa sponsor natin ng championship ring. Pero yun, boto ng Murado, mag-a-advance para sa finals, 4-1! Magingay, para kay Siege! Shout out sa
I'm speechless. Thank you, Motos. Yeah. Pa-shoutout lang ako. Yo, shoutout sa kay Tito Dudut, sa kainan ng tambayan sa garahe ni Paring Densyo, kay Elroy Humarito, kay Ai, pa-support ng Shy Type Sports Apparel, kay JR Gumales, sa Suwat Caloocan Batch, at Ate Rus, at Gama Freeman Chapter Batch Troopers, kay Boss KDR, Engineer Ray at Boss Abo, belated happy birthday, kay Christopher Detalo and families, and ang Palsis Compound. Pinapa-shoutout din pala ni Benjan Ranili ang Ako Nga Podcast, Alfredo Las Marias, Reefer Van Refrigerator and Aircon Maintenance, Hardwood Sneaker Beast Manila, B-Rabbit Clothing, Crown Manila syempre, sa Hypebeat, sa Linya Linya, sa Shift, kay sa mga anak ko si Leng, si Aja, si Zero, at saka sa asawa ko si Angelica. Yo, Frus nga pala, isa ako sa bumoto. Ako lang pala yung bumoto kay Pams. Para sa akin kasi sa round 2, malinaw yun para ipamoso. Round 1 kay binigay ko is Siege. Tapos round 3, sobrang dikit pero slight edge lang ibibigay ko kay Pamoso yung round. Yo, Zaki, binoto ko si Siege first round, kay Siege second round, kay Pams third round, sobrang dikit lang pero Siege yun. All 3 rounds naman dikit lang pero mas natitripan ko yung kay Siege, yung quality ng rhymes, pati angle kay Pams. Yung second round niya malakas pero yung angle accusation parang gas-gas na siya na angle tapos walang anything na parang bago. Pero malalakas. Pero yun nga, Siege. Yo, one days, binoto ko si Siege. Kaya pagpukan one para sa akin kay Siege yun. Yung round 2, yun. Pamoso yun. Makikita naman natin yun. Pero 3, yun na, binasi ko lang talaga kung sino yung malakas sa round 3. Doon lang sila nagkatalo. Pero para sa akin, malakas yung kay Siege yun. Congrats to. Yun, Esperot ako. Isa ako sa mga bumoto kay Siege. Round 1, masasabi ko, dikit pa talaga siya. Pero para sa akin, mas maraming highlights na, mas maraming lumanding na quality punch talaga si Siege. Yung talagang matatandaan mo na hindi siya puntos lang. Round 2, yun din. Yung round 1 kasi ni Pamoso, effective si Siege sa punchline niya ng mga technicals talaga. Tapos hilinay ni Pamoso mag-jokes. Though, medyo nakakatawa pero hindi siya nagiging highlights talaga. Tapos round 2, mas nakuha ni Pamoso yung para sa akin, mas pumasok yung jokes niya doon. Pero pwede nga siyang table kasi kung tutusin hindi rin naman ganun kahina yung round 2 ni Siege. Pero para sa akin kahit paano Pamoso yon or pwedeng tabla. Pero round 3 isa yun sa mga pinakadikit. Pero para kasi sa akin masyadong nagbabad si Pamoso doon sa para siyang nagkikwento na may mga punchline pero hindi sobrang bumabagsak kay Siege. Kaya hindi ko masabi kung talagang puntos ba siya. Pero kay Siege makikita mo na kahit natatapik niya yung sarili niya, pa rin siya, pang-angat pa rin yung pinapamukha niya kay Pamoso. So para sa akin, round 1, Siege. Round 2, pwedeng tabla or pwedeng Pamoso. Round 3, Siege. Yo, sabihin nyo, binoto ko siyempre, first time sa lente ng Motos Pilipinas, man. Binoto ko si Siege. Round 1 binigay ko kay Siege, tapos round 2 binigay ko kay Pamoso. Round 3, akala ko makukuha ni medyo flat yung unang part ng round ni Pamoso. Tapos habang itong sa kabila, dire-diretso lang sumusuntok every once in a while. Yung bandang dulo ni Pamoso, medyo lumalakas ulit pero tingin ko hindi siya naging sapat para matapatan yung overall nitong isa. Tsaka maganda yung attitude niya dun sa sa round 3 niya na parang kine-claim niya na pa-finals na siya. Malaking epekto rin yun lalo sa mga malalaking crowd ganun. So yun, may attitude at mas maganda ang kalahatan yung round 3 ni Siege yun. Dikit lang.